Tapos, yung boses mo na lamang yung naririnig mo. Kasi kilala ko po yung sarili ko na gugustuhin ko pong mag-solve ng kahit ilang papel kaysa magsalita sa maraming tao. Magsalita in front of many crowds. But for the glory of God, I will make this thing happen. Gagawin ko po ang makakaya ko para ma-share ang message na to sa inyo. And alam ko naman po na gagabayan ako ng Holy Spirit. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things with Christ who strengthens me. So siguro let's start with reading our scripture for this Sunday lesson. Ang scripture po natin or text natin is 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10. Hilingin ko po na basahin po natin siya alternately. Mauna siguro ang lalaki followed by the babae. And para sa last verse, sabay-sabay tayo. Tayo po tayo lahat. Verse 3, at nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam. For Five, tungkol sa taong yaon, ako'y magmamapuri. Ngunit tungkol sa aking sarili, ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. 6. Sapagkat kung ibigin ko ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging magma. Sapagkat sasalitain ko ang katotohanan, ngunit nagpipigil ako. Baka ang sinuman ay magkakalang ako'y mataas na nakikita sa akin o narinig sa akin. 7. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang dugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. 8. 9. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak na kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan. 10, sabay-sabay po tayo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, Sa mga pagkapit, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghinilagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako ay malakas. Amen. Let's pray. Tayo po tayo. Let's pray. Pangunahan ko po kayo. Panginoon, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa araw na to na ipinagkaloob mo sa akin, Panginoon, na makapag-share dito, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, sa aking mga sasabihin. Ikaw po ang gumabay sa akin at manguna at bigyan niyo po nawa ng talas ng pandinig at naway maunawaan ng aking mga receiver ang aking mga sasabihin. Ikaw po ang manguna sa lahat. In Jesus' name, Amen. Let's start. So, ang topic po natin or lesson for today's lesson, magmamat po. Joke lang. 8. Ang topic po natin for this Sunday is pinamagatang strength out of weakness. So, siguro familiar naman tayo sa word na weakness, which is kahinaan in Tagalog, because normal lang naman natin itong nararanasan bilang tayo'y mga tao lamang. Kadalasan tayong mga tao, kinakaharap natin ang ating kahinaan ayon sa ating karunungan lamang. Kapag may kinakaharap tayong kahinaan, ang ginagawa natin, nagtatago tayo. Kapag may kinakaharap tayong kahinaan, is sinilulutas natin ito or pinapalakas natin ito ayon lamang sa paraan na alam natin, ayon sa paraan ng tao lamang.
we are trying to cope with it with our own resources, with our own abilities, with our own sa kakayahan. Yan. Pero sabi sa Bible, may pinopoint out na 3 bagay dito na related sa ating topic na strength out of weakness. So let's begin with point 1. Sabi sa point 1 is, my grace is sufficient for you. Ang text natin dito is 2 Corinthians 12:9. Siguro basahin ko siya in Tagalog. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. So first, let's define ang word na grace. When we say grace, ito yung, ito yung impluensya or espiritu ng Diyos na kumikilos sa isang tao. In simple words, ito yung kabutihang loob ng Diyos, mabuting kalooban ng Diyos. Based sa scripture na what we have read, ano yung sa Tagalog? Na binasa natin kanina. Sabi doon, di ba, si Paul ay nagre-reklamo about sa tinik na nasa kanyang tagiliran. Ang tinutukay na tinik doon is si Satanas. So ang ginawa ni Paul, nagmakaawa siya sa Diyos na alisin ito, na pagalingin ito. Ngunit, ang naging tugon ng Diyos is very simple lang. Ang sabi niya, my grace is sufficient. In Tagalog, ang aking biyaya ay sapat. Ang biyayang iyon ay nagmumula kay Jesucristo na nananaig sa lahat. Ang biyayang iyon nga, nagmumula kay sa lahat. So, magitan ng biyaya is ibinigay ng Diyos si Jesucristo sa atin, sa mundong ito, upang tayo ay lumakad kasama niya, upang tayo ay pagalingin, at higit sa lahat, upang tayo ay iligtas. So, isa lang ang sagot sa ating kahinaan, si Kristo. Siya lamang ang sagot sa ating kahinaan. Gaya nung ginawa ni Paul para makonquer niya or para matalo niya yung kahinaan niya. Ang ginawa niya is he prays fervently. Nagdasal siya ng 3 beses ng mataimtim. And that's all for point 1. Ang magiging natin ngayon lesson is very straightforward lang. Let's go on sa point 2. Sabi sa point 2 is, God's power is made perfect in weakness. Kasi tayong mga tao, mga dayuhan lang tayo dito sa makasalanang mundong ito. So, dapat tayong magdusa sa ilalim ng tanikala ng kahinaan at pagdurusa. Ngunit, by the grace of God, is hindi na tayo namumuhay gamit lamang ang sarili nating lakas. Bilang mga anak na tayo ng Diyos, is ginawa niya, is itinaas niya tayo. And ang Diyos, siya lamang magiging way natin para makonquer natin, para matalo natin ang lahat ng pasanin natin dito sa lupa. Kung hahayaan lamang natin ang Diyos na siya ang manguna sa atin, kung hayaan lamang natin siya na magpagamit tayo sa Kanya, siya ang gigit na Kailangan po kasing maging center o maging sentro ang Lord para makita ng ibang tao ang Kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Tulad nung gawin ko ng example si Moses. Binigyan ba natin si Moses ng credit sa mga himala na ginawa niya? Di ba? Hindi. Kay Lord lahat. So kahit sino sa inyo, kahit sinong bata dyan, pwedeng maging way para makatulong tayo sa kahinaan ng ibang tao bilang tayo yung mga mananampalataya. Tayo ang gagamitin ng Diyos na way para sa taong mga mahihina. Patapos na agad, ang bilis. Magalang ko, sige. No. Parang hindi connected yun. Hindi po. Sabi sa last point, favorite ng lahat to Siyempre, last point na favorite talaga. Gawin ko na lang example siguro yung ating mga archaeologists, Bigyan ko lang kaya siguro ng idea kung ano yung archaeologists. Yung mga archaeologists natin is sila yung mga, binabalikan nila yung prehistoric past natin. Naghahanap sila, they excavate, naghuhukay sila ng mga something unique na bagay na mako-connect natin sa past. So,
Di ba kapag ang isang archaeologist ay nakahanap ng isang something unique na bagay, is, for example, like clay pot, ang gagawin niya, lilinisin niya, kukuskusin, tapos even lalagay niya sa marble pot. And they even surround it with lights, with glass, with even security. Kasi yung bagay na yan is very precious sa kanila. Tapos gagawin, di-display sa harap ng tao para makita ng buong mundo. Pero ang God, may gusto siyang iparating sa atin na meron siyang bagay na mas precious pa kaysa sa mga bagay na nandito sa lupa. Ayun ang gustong ipaintindi sa atin ng God. Sabi rin dito is to be weak also means to be humble. Kasi tayong kasi tayong mga tao, kapag napagtanto lang natin yung kahinaan natin, kapag nalaman lang natin na hindi natin kaya, saka lang tayo lalapit kay God, saka lang tayo magdadasal, di ba? Kapag nasa lowest point na tayo, for example, kumakapit ka sa lubid, pag nasa dulo ka na, saka pa lang manghihingi ng tulong sa Diyos. Kailangan, ang sinasabi dito, kailangan tayong mga tao, makarealize tayo na tayo ay mahina na bago natin malaman ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Ang pinupoint ko lang naman dito sa message ko na ito, kumbaga, in conclusion, is tayong mga tao, tanggapin natin na mahina tayo, na hindi natin kaya. Kasi iba bida-bida no? Sabi, kaya ko to. Kasi ang lahat ng bagay na nasa atin, hindi sa atin yan, bigay ni Lord. Hiram lang lahat no? Ayun. So, kailangan natin ang Diyos dahil yung biyaya niya is sapat para sa atin. And siya lamang yung magpapalakas sa ating mga kahinaan. So, that's for my topic. Ano pa ba gusto niya? Siguro. Ano pa? Find X. That's all lang. And dugtungan ko siguro. Nasabi po kasi nakwento na ni Pongpong about sa tithes natin last time, no? Wait, gusto niyo ulit marinig? Tithes and offering. No pressure si bro. So tithes and offering, ano lang naman dito is dapat bigay natin kung ano ang nararapat. Kasi kung capable naman tayo kaya naman natin ibigay yung mga kaya natin Kailangan, wag natin tipirin ng Diyos. Yung mga bagay nyo, ang mamahal niyan Tapos yung Diyos tinitipid nyo. Ibigay niya yung nararapat. Tsaka isipin nyo po, sabihin na natin, pala kanila pastor yon financially. Isipin nyo po, si pastor po, wala po siyang trabaho. Compare nyo lang po sa pamilya niya, sa tatay niya, di ba nagtatrabaho rin po yan? Paano po yung kakain kung walang tithes and offering? Di ba? Anong kakain yan? Ano pa ba? Hindi. Mga napapansin ko lang naman. Nakaslider. Kasama ako dun Sa mga late namin ko, late ako lagi. Si ate po kasi talagang reason. Totoo po. Totoo. Maaga ako lagi. Ang ginagawa namin kasi, apakatagal po. Maganda nga po sabi ko sa kanya, i-fabricate ko na lang siya ng salamin para nakikita niya yung sarili niya habang naglalakad. Kasi pabalik-balik sa salamin Isang oras, sabi ko, gumising ka ng alas 4, make up ka 3 hours, bihis ka 1 oras. Napakatagal. Nandun na po ako sa labas Sabi niya 3 minutes. 30 minutes pala. Hindi pala 3 minutes. Naglagan. Yung sinasabi ko lang po. Siguro that's all. Ano pa? Gusto niyo pa? Ano pa ba? More? Motivation? Kasi mga ministry natin.
Ako nga inaamin ko marami akong pagkukulang Pero kasi yung mga ginagawa ng mga bata natin, yung mga ministry natin, dapat ituloy natin yan hanggang sa dumating ang Panginoon. Dahil doon natin maani ang lahat ng pinaghirapan natin. Diba, may pangako sa atin ng Diyos. So, patuloy lang tayo. Si Pongpong, example, di ba ang galing? Bilib na bilib nga po ako dyan Kaya crush ko yan naka-wallpaper nga po yan sa akin Crush back. So yan, maging faithful lang tayo. Mas maganda kung dagdagan pa natin yung mga ministry natin dito sa church. Kasi lahat naman tayo capable lahat tayo kaya. Kahit sabi mo di ka marunong kumanta mapag-aaralan naman yan Saka di lang naman ikaw ang kakanta dito, di ba? Group singing kayo Kahit may sintonado, di mahalata. Di mahalata Maka-cover ka naman Di mag-lip sync ka. Diba? At least, nagganap mo yung dapat mong gawin. And nag-glorify mo si God. Siguro that's all lang. Salamat sa pakikinig. And thank you. Tawagin ko po si Pastor.